Okay, dumako po tayo dito kay Gadon. Exercise kasi medyo puro lang jogging ang ating ginagawa. Kuwan yan medyo hindi na masyadong ginagamitan ng talent yun. Takbo lang ng takbo On the other side, Baste, who issued the challenge, says he's definitely game. But suddenly, he set a condition and even dragged President Bongbong Marcos into it. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Bakla! The fight schedule for Sunday is in doubt. One thing's for sure, it won't be at Araneta as someone else already booked it. But that's not a problem. There's already a boxing ring at the Rizal Memorial Coliseum. Even a famous casino hotel offered its ballroom. Now there's a venue. And apparently, there's also a referee as well. Nagbo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. When asked about the boxing match, Malacanang had this to say. Kung matuloy man, good luck. Let's discuss this issue further with Presidential Advisor for Poverty Alleviation and future boxing referee, Attorney Larry Gadon. Sir? Ito na po ang referee, Larry Gadon. Ayan po ang mga bobo! What the fuck? Thank you for joining us. Yes, good morning, Angelo and Atila. Magandang umaga sa inyo. First of, I'd like to ask, of course, the Bagyo was in the headlines, but another issue came, itong boxing supposedly challenge between Baste and General Torre, and nag-volunteer po kayo mag-referee. Ba't nyo na po naisipan mag-volunteer? Alam mo kasi, yan si General Torre, ano yan, napakalakas niya kahit nasabihin mo na siya ay 55 years old na, na maganda pa ang katawan niya. Saka mayroong mga iniinom yun ng mga energy drink na talagang nagpapalakas sa kanya. Kasi kilala ko yung kaibigan ko yan Kaya ako nag-worry na baka masobrahan niya ng bukbuk. Alam nyo, iba po kasi yung boksingero ka. Iba yung boksingero ka. Si Torre po boksingero siya Iba po ang moves ng boksingero. Kahit tumanda ang boksingero, tignan mo si Pacquiao. Tignan mo si Pacquiao. 2 buwan nasa eleksyon. Biglang sumalang. Walang training yun pero nakaya niya. Kaya wag po kayo madi-discourage kay Pacquiao kung parang sinasabing sparring. Hindi po. Si Pacquiao po galing eleksyon. Tapos ilang linggo lang lumaban. Isipin niyo yun. Tapos sa edad niyang ganon, sa edad po ni Pacquiao na ganon, tignan nyo naman. Na-survive niya yung 12 rounds. Walang preparation po yun. Kaya yung nagsasabing parang nag-sparring, malabo po yun. Kasi si Pacquiao walang training. Galing eleksyon yan, talo. Tapos, sumalpak sa ring. Walang kundi-kondisyon, dire-diretso. Kasi iba po ang boksingero, na katulad ni Torre. Sayang po, kung hindi mo matuloy ito, sayang naman, kasi kada suntok ni Torre, para sa atin yun nasusuntok natin yung mga walang dyan Duterte. What the fuck? Jojo Palaya! Sabi ni Pido Dido, pumayag pala Chinese garter. Ay, sabi ko na Barbie. Hindi naman tama, hindi naman dapat na magkaroon talaga ng serious physical injury dyan sa bout na yan. Kundi, kasi ako, at saka kahit si General Torre, he looks at this as a fundraising event lang. And then, hindi naman talaga yung seryosong boxing. Mukha naman hindi naman natutuloy dahil na
nag-impose si Mayor Baste ng isang impossible condition na requiring all the elected officials to undergo Oo nga eh. Oo nga, yeah. Sir, Hindi mo naman pwede pilitin yung mga yan. Oo. Nakikita nga kita, sir, nung pinapakita namin yung report na nagsasalita si Acting Mayor Baste about yung condition niya na mag-hair follicle test sa mga elected officials, especially si President Bongbong Marcos. Medyo nangingiti-ngiti po kayo dyan sa gilid eh. Kasi nga, impossible condition naman yan. Unang-una, we cannot invade the privacy of these public officials. More so that they were elected. Sasabihin sa amin yan, at kahit presidente ka ng Pilipinas, hindi mo kami pwede utusan na magpa-drug test. Tama. Dahil it's a violation of their privacy. Violation of human rights yun. So, impossible talaga yung condition. So, halata na hindi naman talaga seryoso itong si Mayor Baste na ituloy yung kanyang paghamon. Tinanggap nga agad ni General Torre. Ang tawag ko dyan kay General Torre, General Astig yan. Kaya hindi yan uurok sa mga hamon-hamon na ganyan. Yan ang gusto ko tanongin, Sec. Well, most of us know his history, no? But others hindi. Kasi sundalo din yan and he was part of the PNP boxing team. No? But you said General Torre might get carried away. For all those that don't know him, what do you mean po by that na he might get carried away? Baka kasi siyempre pag nandun ka na sa ring, baka makalimutan mo na yung pagiging gentleman mo at ang magiging ang instincto ng boxer is to inflict damage to your opponent. Baka mamaya makalimutan niya na this is just a sport na pinagkabala niya yung pag-aamon. Baka naman masaktan niya ng gusto si Baste. Kaya sabi ko, he might get carried away. Instinct yan pag nandiyan ka sa ring. Yeah. So, ibig sabihin po, it's safe to say na talagang mas kampi po kayo kay PNP Chief Torre dito sa match na ito. Tama po ba? Yes, kampi ako. Unang-una, kaibigan ko yan. At saka sa'yo nasa tamang lugar At ang naghamon naman ay si Mayor Baste. Walang kabog-kabog, basta nila siya naghamon. O siyempre, ito naman si General Torre. Hindi mo naman yan pwedeng sabihin na duwag sa isang hamon. Yun nga mahirap po Ikaw naghamon, ikaw pang umatras. Kabaklaan talaga Kabaklaan po talaga. Kahit saang anggulo mo tignan, kabaklaan po talaga. Kahit saang anggulo mo tignan. Kahit left or right, up, down, left, right, A, B, bakla siya. Diba? Kahit saang anggulo mo tingnan up, left, right. A, B, bakla. Kaya, tinanggap niya yung hamon. Ang kagandahan dito ay naisipan niya agad to turn that passing match into a positive event. Magkaroon ng fundraising para maibigay natin doon sa mga kababayan natin na nasa ng bagyo at baha. I wanted to ask, Sec, no? Madaming may agang-agam kasi sa ibang mga sektor na sinasabi. Baka naman sa future, not only sa pagka-mayor or kaya sa general, pag nagkainitan daw mga senador or congressman, baka lagi na lang ang recourse na lang, mag-boxing na lang. Yun pa nga. Una-una, hindi naman si General Nick Torre nag-start. Yes. Sino ba nagamon? Di siyempre, if that will become a president and if that will become a trend, ang nag-umpisa niyan Duterte. Hindi ang Tama! Pero in-expect nyo na po ba yun na siya po yung naghamon pero hindi naman po matutuloy? Well, hindi ko in-expect na gano'n dahil ba't ka naman maghahamon kung hindi mo pala gagawin? Di nagkayabang ka lang. Ngayon, kung sino nagamon, panindigan mo, hindi babakla-bakla ka, susubo-subo ka ng etits. What the fuck? Diba? Ang dami mong pinahiya Pinahiya yung mga Bisaya. Pinahaya mo yung apelido yung maangas daw. Yung pala talagang puro bunganga lang. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Basti ka ng basti, Barbie ka pala. What the fuck? Lalo pa, mag-impose ka ng mga impossible conditions, kagaya nun, to subject all the elected officials under the BBM administration to undergo hair follicle drug test, talaga imposible yun. Kung halimbawa, ang condition na binigay niya, halimbawa yung something which is possible or doable, like for example, General Torre will use a lighter glove. That's right. At kay Baste, pwede pa yung mga gano'n. Halimbawa, may advantage si
Yung mga partida na tinatawag, pero yung gano'n, mga impossible conditions, doon mo makikita na talagang hindi naman talaga seryoso. Before we move on to another topic, Sec, I'd like to ask, no, given na, of course, hindi pa natin alam officially kung sisipot si Baste, Mayor Baste, ano po mangyayari sa Sunday? May contingent ba doon? Will General Torre go to the venue at mag-aantay? And in the meantime, magkakaroon, tuloy pa rin po ba ang yung donation drive? Well, actually, just a while ago, I issued another video statement which will be released to the media and to General Torre himself. I will send it to himself. Alam mo, nakakahiya po dito, sa linggo, si General Torre nandun sa Rizal. Hinihintay si Baste. Putik, nakakahiya yun, men. What the fuck? No, nakakahiya yun sa linggo. Hinihintay siya ni General Torre doon, hindi sumipot, men. Baklang-bakla, men. What the fuck? Putik, no. Nandun si... Putik, Agila ng Davao, naging ano, sisiw hindi, naging pabo. Mahilig sa rainbow. Patayin mo si BBM. No joke. Pabo, hindi pala Agila. Gusto makulay. Baklang to. What the fuck? Putik. Sabi ni Albert, baklang supot. Eto na po. To the rescue po si Iyot Man sa kanyang kapatid na bakla. Eto po, pakinggan natin. To the rescue si Iyot Man sa kanya pong babaklang-baklang kapatid na si Baste. What the fuck? Pakinggan po natin ang rescue at pagsusumbong ni na babaklang-baklang Barbie kay Iyot Man. Pero naman sa siguro na itong kalaban kasi mapuruhan, mamatay, mapriso ako yung suon. Nano ko sila dahilan. Naku, baka mamatay daw si Torre. Naku po, tama ka na. Ikaw nga, mamamatay tao ko eh. Wala kang puso, hayop ka. Who is this stupid gun? Stupid gun. Stupid gun. Naliligo. Bobo ka! Wala talagang duwag yung kapatid mo. Ganyan kayo. Pag wala kayong kasama, babakla-bakla kayo. Diba? O, sabi ni Jason Permin, kumpleto mga Duterte, bakla, tomboy, hoodlum. Kumpleto. Baliw. Kumpleto. At saka pulong. Wala kayong pakialam kung mamatay siya. Wala kayong pakialam kayo. Waiver. Huwag ka mag-waiver. Ginusto ni General Torre yun. Alam niyo na yung implikasyon nun o output. O naman yung output na yun, wala na kayong pakialam. Basta ituloy niyo yung boxing. Kaso babakla-bakla yung Barbie mong kapatid. What the fuck? Diba? Babakla-bakla yung Barbie mong kapatid, tas nagsusumbong sa'yo. Eh ikaw din, babakla-bakla ka rin. Bugaw na nga lang kalaban mo, sasaksakin mo pa. Ang tanga mo naman, patalikod pa yung kutsilyo, bobo. What the fuck? Magterminar ba na sila sa bugado? Mas mayo na. Puro magka sila isog. Kaya ko, manghagit ra po ko. Lari na paghagiton, di ko manghagit na ng mga gamay po na ng... Gamay po kayo na yung gihagit. Dito, sa takas manghagit. Tama to iyahang kondisyon. Ito tal gusto niyo mutabang ng baha.
Kamo, ikaw, PNP chief, daghan naman kang kwarta, kabalo man tahan na, pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Naku, tumigil ka na, Pulong! Pulong! Tumigil ka na, mag-undercard ka na lang, Bugaw versus Iyot man! Wala kang puso, hayop ka! Undercard ka na lang! Puro na lang kayo ganyan eh. Dak. Cek. Kakaumay kayo. Pero babakla-bakla mga etits. Wala kang puso, hayop ka! Puro dak. Pumirma-pirma. Ba't pipirma? Kung mamamatay si Jenny Torre, mamamatay. Wala na kayong pakialam doon. Kaso, duwag kayo. Diba? Yung kapatid mo si Barbie Duterte, sinusubo yung etits mag-isa. What the fuck? Anong hindi na lang ka mo donate diretso sa gibahaan? Diya, gibuhat pa nimong kondisyon ng sa ko igsuon, magsumbagano yun. O karon. Yung kondisyon naman, charity. O sige, alisin na yung charity. Para matuloy lang. Kaso, nasa Singapore na yung Barbie mong kapatid. Jojo pala yan! Jojo pala yan! Jojo pala yan! Jojo pala yan! Diba? Wala na yung Barbie mong kapatid. Makikipagkita yata sa boyfriend niyang Singaporean para... Jojo pala yan! Jojo pala yan! Jojo pala yan! Jojo pala yan! Wala na. Anong kondisyon? Tumakas na nga yung kapatid mo, punta Singapore. Oh, anong gagawin niya doon? Magpapa-butthole. What the fuck? Putek. Puro. Gaganon pa. Ito si General Torre, gaganon. Sampalin kita eh. Sampalin? Baklang-bakla ang pabo ng Davao. Doon pala nadududa na ako doon eh. Etong si General Torre, sampalin kita dyan eh. Sampalin? Baklang-bakla ang pabo ng Davao. Wala kang puso, hayop ka! May paagi-agi lang pa itong mga hayop na DDS. Pabo pala. Gusto ba kulay ang bunto? Gawa natin ng kanta yan. Barbie, subo ka na. Gagawa natin yan. Wala kang puso, hayop ka! Pero may kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair follicle test at tanan. Anak na puti ko, napunta naman kay BBM mo. Ano ba yan? Pag may suntukan, ang rules, walang damayan ng tatay. Ang bobo mo! Halatang puro dakdak lang tong mga to eh. Pag nakikipagsuntukan ka, lalo nung bata ka, walang damayan ng pamilya. Kung sino may argumento, tayong dalawa magsuntukan. Yun. Bobo! Wala kang puso, hayop ka! Bobo na ito eh, no? Meron ba yung magsusuntukan kayo na sabihin mo sa tatay mo, sabihin mo sa tatay mo, bago tayo magsuntukan, sabihin mo sa tatay mo, alisin muna yung bike sa harapan namin. Meron bang ganong pulo kung di ka inutil? Pag sabihin mo sa tatay mo, tanggalin muna yung paso bago tayo magsuntukan, ano? Wala kang puso, hayop ka! Walang ganon. Dadamay nyo naman yung hair follicle lang katangaan nyo sa Pangulo. Kung suntukan. Walang damayan. Kayong dalawa lang. Kabobohan nyo. What the fuck? Palibasa to, pinalaki to ni Digong sa parlor. Mahilig sa chismis.
Who is this stupid gun? Stupid gun. Stupid gun. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Sa parlor kayo pinalaki ni Digong, kaya ganyan kayo kababakla. Bakit crush nyo ba si BBM? Subo nyo! What the fuck? Naupaw na po, subo na po na to. Hadlok man mo. Anong drug test? Namoy gitago? Puro ka drug test. Parehas kayong adik ng kapatid mong pabo. What the fuck? Puro pangarang nila, hair follicle. Akala mo naman to si Pulong, hindi talaga nagdodroga rin. Mga supplier ng droga, tanga ka rin eh. Tignan mo yung kapatid mo. Ang yabang-yabang na elected official, siya elected official siya. At bukod doon, siya lang ang elected official na tabingi yung mukha, kakasabu. Ganun ka bobo yung kapatid mo, Pulong. Ha? Elected official. Hair follicle. Ano ba si Baste? Vice bakla. Wala kang puso, hayop ka! Oh, nandun na. Nasa Singapore na, makipagkita na kay jowa. Diba? Makikipagkita na sa jowa niya. Bakit?